Ito, marami nakaabang sa topic to eh. X. Or X/Twitter. Yeah. Hindi na natin. Okay. So, as of October 17 kasi, si X or Twitter has started testing yung Not a Bot program. Specifically for New Zealand tsaka Philippines. Di ko alam kung bakit itong dalawang countries na to. So, not sure why. So, this new test was delivered to bolster yung their already significant efforts daw to reduce spam manipulation dun sa platform nila and bot activity. So, para to cut the long story short is kung bagong user ka na gusto mo gumawa ng bagong account sa Twitter, kailangan mo magbayad ng $1 per year. Oh my God. So, ano yan so technically, so ganito daw yung process if ever. Step 1, phone verification. So, yung accounts created on X, dun sa dalawang country na yun, will first be required to verify their phone number. Tapos, step 2, select your subscription plan. Yes. So, $1 USD annual fee. Prices may vary by country and currency. New users will be able to perform certain actions on the web version of the platform. Post content, like post, reply, repost, quote, and other posts. Tsaka bookmark post. Yung mga new users na hindi mag-opt-in dun sa Not a Bot program will only be able to take the read-only actions. So, basically, read post, watch videos, follow accounts. So, based on yung pricing dun sa website nila, currently, yung New Zealand will have 1.43 New Zealand dollars per year. Sa Philippines naman, 42.51. Hindi ko alam kung bakit ganito yung conversion nila for $1. Kasi nasa 50 plus na tayo eh. 42.51 pa lang yun dito. So, yun. $42? 42 pesos and 51. Sorry. Yung conversion niya. So, kaya nagugulan din ako na yung conversion niya ng $1 is 42.51 pesos. So, not sure. So, yun. So, technically, kung gusto mong gamitin talaga yung full capability ng Twitter at bagong user ka, gagawa ka pala ng account mo, bayad ka ng $1 per year. Kung hindi naman, gusto lang magbasa, gusto mo lang mang-stalk, gusto mo lang mang-follow, kahit huwag mo nang bayaran. What do you think? Kasi, currently, ang nila is yung mga, yung mga existing accounts na hindi covered. So, hindi lang kailangan magbayad. So, if meron ka ng account sa Twitter, wala ka problema doon. Pero if gagawa ka na bago, doon kayo ito. Kaya siguro ganun, tama sa mga additional na lang. Sabagay, mababa naman yung 42 pesos per year. Ang naano ko dyan, yung payment method. Kasi parang doon nagkakaroon ng challenge sa atin di ba? Yep. Third world. Kumbaga, dati credit card, mga bank transfer, pagka simpleng tao ka lang, wala ka namang credit card or baka wala kang bank account. Ganun. Tama. Somehow. Sana may GCash. Ano ba yan by GCash? Paymaya. Go, Shell. Gagawa ka ng bagong account mo? Hindi, meron naman akong luma. So, no need to create. Pero, yun na nga, kung almost 50 pesos lang, sabi nga 42.51, pwede na annual naman. Pero, nagulat ako na kailangan nang magbayad for just posting, ganun. For replying, mga ganun ba kung magpa-post ka na, medyo, eventually, sa tingin ko, kung magiging successful to, may chance na pati yung ibang, platform gumaya dun sa, yun yung medyo nakakatakot lang na parang lahat na lang yan magkakaroon ng bayad kung magiging successful man to. Nasa pa sila nasa testing stage pa sila, di ba? If magiging successful. So, nakakatakot. Parang ganun, na parang yung magiging effect. Although, kung paano nga ba talaga kumikita yung mga ganitong klase ng platform or ng websites? Ads. Parang gano'n, diba? Sa ads. So, bakit buti nag-come up sila na may payment na din yung mga users? Parang gano'n. So, medyo nahihiwagaan ako bakit sila nag-come up dito. At saka yung structure niya, no? Sige, go ahead, Shen, sorry. Go ahead, sige. Yung structure niya kasi parang creator-driven. Parang yung nakikita ko pagka hindi ka nagbayad, viewer ka lang Parang ganun, di ba? Yes. Pag nagbayad ka, pwede ka mag-post, pwede ka maglagay ng content, videos, and all. Parang ganun yung nagiging model niya na. Tapos in the future yan, pag kunyari wala na yung mga old accounts,
patay na tayo, yung mga dating may Twitter. Yung new age na, parang gano'n na ang mangyayari, parang creator, Lahat na. tas consumer na yung mangyayari. Hindi na siya parang social media na wala na yung interaction within everyone, parang equal lahat yan. Actually. Karoon ng ganun. Buti na lang ako, ginagawa ko lang sa Twitter, read, post, watch videos, saka follow accounts lang. Ako rin eh. Tsaka meron ka naman sigurong naunang pero tama nga si si Mario mismo. Yung mga padating niya ng mga new generation, for sure kapag gumawa sila, yun nga, magbabayad na sila. It's more on sa side nga ng mga creators, parang mga ganun sa mahilig mag-post. Pero kung aanuhin mo nga naman, pero depende din kung paano mo titignan yung na to. Yung mga creators kasing iba, ang lakas nga naman kumita, parang ganun. So, medyo parang mas more ako dun sa side na long-term na effect na pwedeng gayahin nga ng ibang mga platforms to. Yun yung nakakatakot lang. Kahit sabihin mong maliit lang yan, pero what if ilang milyon yung kumbaga gumawa ng account, 'di ba? Tas yun na nga kung mag-adapt din yung ibang platform. So, yun nga, nakakasira na ng sa social media. Parang ganun. Diba guys? Ikaw ba, Sides? Ano bang mo dyan? Ako, hindi ako masaya na may bayad na siya. To be honest. Yun yung magiging specific reaction ko to this update about X. Never naman ako naging masaya pag may bayad, di ba? Correct. Sino ba naman yung parang magpo-post ka lang, parang ganun. Mag-share ka na lang ng thoughts mo, magbabayad ka annually. Yeah. Correct. Pero, ang saan nila gagamitin yung pera? Parang, yun na nga. Ganun na ba sila ka-desperate to earn money na para for people to pay para lang makapag-post? Ganun. Medyo lang akong, doon ako na kung bakit nila ginawa. Doon yung question ko, kumbaga doon ako nahihibagaan. Si Manong Elon lang makasagot niya. Oo. Bakit kaya, kuya? Wow, si Manong, si Kuya Elon. May alam ako may alam ako ikaw yung magbabayad pero ikaw yung sasaya eh. So ba yun, Sides? Oh my God. Ano to? Kita. Ano tayo? DM tayo mamaya. Iba yata. Alam yata ni Raiden eh. Alam ni Raiden. Baka alam din ni Zero yan. Alam ni Zero yan. Hindi ko alam ni Zero yan. Pero yun. So, just a summary. So, si XR Twitter will, as of October 17, in-implement na nila yung testing for that about program for New Zealand and Philippines. Technically, ang kailangan lang nito is if you're creating a new account for Twitter, you need to pay $1 per year to be able to like, post, reply, repost, quote, and other account, reply, repost, and quote, other account post, and bookmark post. Kung kaya mo magbayad, tagabasa ka lang. Wait lang. May na-realize ako about dun sa title nung test na to. Not a bot. Kumbaga siguro din, kaya din nila ng may bayad kasi to minimize the bots. Oo nga. Kasi diba, ang dami kasing fake accounts para lang to boost yung lalo na yung mga ibang social media content creators. Parang medyo nakikita kong nagka-light bigla sa akin na, kaya siguro niya ginawa to minimize nga yung mga bot, not a bot program siya, di ba? Parang, siguro, para magbabayad ka di ba? Para to create an account. Kasi ngayon, libre lang nga. Kaya ang daming fake account, ang daming bots. So, medyo nakitaan ko ng sense nung ko na, ganito yung title. Malilimit sila, no? Malilimit sila sa may pros din siya pala. Kumbaga, yun yung niya. Yun yung isa sa purpose siguro niya. Parang ganun. Ang devil's advocate ko lang dyan. $1 per year. Is that a high enough barrier of entry for yung baka talagang nagtratrabaho as bot farm? $1 per year lang Actually, hindi siya ganun kalaki. Pero yun na nga, dalawa yung purpose niya. Sabi ko nga, isa lang sa parang purpose is para siguro ma-minimize. Tas isang purpose is to earn din talaga, to be honest. Isa din talaga yun. Yun yung pinakauna, actually, na reason kung bakit nila ginawa yan is to earn. Parang na lang yun more on secondary na lang yung not about. Parang kailangan natin magbigay ng good reason to justify this. Parang ganun. Kaya ganun yun na yung title di ba? Not about program. Ang isang doon sa mga troll farm, sorry, di ba marami kasi yun. Yung management ng mga troll farm na yun. Kasi kailangan may payment method lahat yun dahil magsusubscribe ka, tapos mamonitor mo, subscribe, ganun. So, dun pa lang baka mabaliw ka na no? Medyo rin siya, parang security barrier na rin siya, parang Yeah, good, exactly.
Nice. There's a light. Ayun, sabi, nakita kong ngumisi si Marion nung sinabi X. Yun pala yung X, akala ko iba na. Siguro sa susunod FB meron na din bayad. Oh, hopefully not. No, wag May naman. yearly subscription na. Problema dyan, meron na nag-start. Haha, sa susunod gagaya na yung iba pataas ang price dyan. That's what I'm saying. Yeah. Yun yung nakakatakot lang na effect nito. Parang, hindi ba? Tapos tataasan pa lalo para mawala yung scam na accounts. Ang masakit dyan pag naging monthly na. Pag naging monthly na, Oh my yes. God. Lalo sila No? mababay. 500, tapos no ads. Troll farm ka, 1,000 troll farms, tapos every month ka nag-update, no? Bukod pa yung Right. personal mong subscriptions. Kumikita kabuhayan ng mga sockbed. Yeah. Pambayad ng dividends ng capitalist boom. Need ng funds para sa SpaceX. $1 barya lang sa mga scammers yan. Dapat mga 500, 1K para masakit sa kanila. Huwag naman. Kasi ngayon nakapakagayahin nga ng ibang... Mas masakit sa atin yun, mas masakit sa atin. Oo, wag nyo na. Wag nyo na itaas pa nila yung... Ayaw daw niya ng usapan, sabi ni Kanike. Ano Ayun ang nangyari ex. sa mundo? Haha, baka sa susunod yan, pati pagpasok sa mall, meron na ding bayad, sabi. Malay mo, gawin nilang ticket yun, no? Parang amusement park. Oh my God. Pero yun, nakaka-surprise talaga nung ganitong nangyayari. Saya, no? Tawag ba doon Oh mallgate? my. Mallgate. Imbis na tollgate. Mallgate. Right tayo. So, yeah. So that's all for the topics that we have for today. If you have any topic suggestions, feel free to leave it in the comments. If you'd like to support us, you can follow, like, comment, subscribe, depending on which platform you are in. To join the discussion, anong ginagawa mo, Shell? To join the discussion. Interpretive dance. To join the discussion, we are available on Fridays or Saturdays in the Pinoy Neighbor Discord server where we do the live recording. If you'd like to be our guest, let us know so we can arrange it. And if you want shoutouts, just comment on the video. We'll give you a shoutout at the end of our segment. So, and again, I'd like to introduce our host. So first, besides a 50% girl dad, 50% stay-at-home husband, 100% geek, and we have Shell. Yes, Pearly Chell, your correspondent from Pinoy Gamer. Thank you so much po sa mga nanonood ng live namin na nandyan sa Twitch and sa Facebook at sa mga nakikinig at nanonood din sa YouTube at sa Spotify. Thank you so much, guys. So, please do follow me on my social media platforms sa Facebook. Meron din ako sa YouTube at meron din sa Twitch. Just search for Pearly Chell. Ayun, pwede din po ninyong i-promote ang inyong mamaya, Sir Mario mismo. So, thank you guys. We appreciate you. Thank you for supporting us. Kulang ang spiel mo. Yun na, sabi ko nga, single, ready to mingle. Let's go. Yun. Okay. Thank you guys. And again, thank you for Sir Mario Dismo for being our guest for today. So, sir, outro, spiel, kung may social media ka na gusto sundan nila. Yes, basic lang Okay. Marinismo lang tayo sa lahat ng mga platforms dyan na meron kayo. And yun, thank you. Thank you. And alright, that's all. Salamat, Thanks for salamat. tuning in. Thank you, Thank you. Sana nag-enjoy kayo. See you on our Enjoy next kami. podcast, guys. Bye. And